Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. Very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo at the United States of America. Muli nating balikan ang ilang mga balitang pumandera nitong nakaraang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Simulan natin ang balitaan sa pahayag ng Hong Kong na plano nitong iset up ang bansa nila as a global hub for crypto, kung saan plano rin nila magtayo ng regulatory regime para tumutok sa risk management and investor protection. Pangungunahan ng Securities and Futures Commission ng Hong Kong ang pagbuo ng framework para dito. Ito ay sasakop sa mga crypto custodians, digital asset service providers, crypto exchanges at stablecoins. Matatandaan na last December ay binigyan ng Hong Kong ng licenses ang 4 na crypto exchanges at nitong nakaraang buwan naman ay nakapagpasa sila ng batas na nagbibigay license din sa mga stablecoin issuers. Isa lang ang Hong Kong sa dumaraming mga bansa kagaya ng UK, US, South Korea at Pakistan na nagtayo na rin ng kani-kanilang regimes for crypto companies dahil na rin sa lumalaking interes sa crypto sector. Samantala, nakapag-raise naman ng $450 million ang prominent video gamer retailer na GameStop na kasalukuyang ding bumubuo ng sarili nitong Bitcoin treasury. Marami nga ang nagtatanong kung gagamitin ba ito ng GameStop to buy more Bitcoins. Matatandaan na last May ay bumili ng GameStop ng $512 million worth of Bitcoin. Isa lamang ang GameStop sa mga companies kagaya ng Strategy na patuloy na nag-i-invest in Bitcoin. Although hindi pa sinasabi ng GameStop kung saan nila gagamitin ang na-raise na fund, it gives room for the firm to purchase the top cryptocurrency. Napag-uusapan din lang ang Bitcoin Treasury. Isang Norwegian mineral mining firm din ang mag-a-adapt ng Bitcoin Treasury strategy. Ito ang Green Minerals. Plano ng Green Minerals at mga partners nito na makapag-raise ng $1.2 billion para masimulan ang nasabing treasury in the coming days. Dagdag pa ng mining firm na it plans to pursue a wider strategy to invest more in blockchain integrations. At ang Bitcoin nga ang isang attractive alternative na nakikita nila against traditional fiat. Isa rin sa mga dahilan na papasukin ng Green Minerals ang blockchain ay dahil mahalaga ang role nito to ensure supply chain transparency, mineral origin certification, at operational efficiency. Samantala, crypto enthusiasts from the Philippines and Vietnam can now use Bybit Pay through their fully integrated QR code payments. Ilan sa mga key features nito ay multi-currency support including BTC, ETH, USDT at syempre mga fiat currencies. Integrated din ito sa Aeon Pay for wide retail coverage at available ito globally to verified users, except in restricted countries. Ang ginagawang QR code payment launch ay kasunod ng ginawang launch ng Bybit sa kanilang Bybit Card QR Pay in Brazil nitong nakaraang January. And rounding up our news for this week, kung may QR payment ng Bybit, sumunod din naman ang BitGet with their support of national QR code payments also in Vietnam and the Philippines. This means that Filipino users can now scan QRPH codes to pay for goods and services using stablecoins across multiple blockchains gaya ng Ethereum, Solana, and Tron, among others. Dagdag pa ng BitGet na this is part of a much broader PayFi initiative aimed at bridging Web3 technologies with real-world use cases. Sa Philippines, pwede itong gamitin sa mga purchases sa mga retail shops, restaurants, cafes, and food stalls kung saan ginagamit ang QRPH as mode of payment. At yan ang mga mainit na balita at buwidang happenings sa Web3 this week. Ako po si Adrian and don't forget to subscribe sa aming channel and hit the notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si Krista at magkita-kita tayong muli next week as we give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy ninyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! Ikaw, tawa ka ng tawa. Ano ba pinagtatawanan mo? What happened? What happened, bro?